Yung utak natin guys, nakaprogram na siya sa sinasabing mag-aral muna para makakuha ng magandang trabaho, para makatulong sa pamilya, para kung sakaling kayo mag-asawa na, meron kayong ikabubuhay sa pamilya mo, which is tama naman yun. Pero yun kasi ang nakatak sa isipan natin guys, kasi yun ang tinuturo sa school, yun ang kinagisnan natin. Kasi sa paaralan, hindi po tinuro kung paano magnegosyo, hindi tinuro kung paano mag-invest. Ang tinuro sa school, mag-aral ng ganito. Hindi tayo tinuruan ng paano magnegosyo. So para sa akin guys, para sa akin dapat both, dalawa dapat. Meron mo kang natapos, or kahit hindi ka man nakapagtapos, basta meron kang pinag-aral, meron kang natapos na kahit hindi ka man natapos yung kursong gusto, basta dapat meron ka ding negosyo, dapat marunong ka ding mag-invest. Di ba sa paaralan, kasi yun natabay tulad din sabi ko na wala na tayo guys no, kasi may bumili. Tulad din sabi ko guys na sa paaralan hindi tinuro talaga kung paano magnegosyo, hindi tinuro kung paano mag-invest. So kung may kaalaman ka na, pag malaki ka na, may kaalaman ka na paano magnegosyo, sabayan mo siya. Mas maganda pa rin yung meron kang sariling negosyo guys. Kasi makapagtapos ka ng kurso mo, yes, proud sa'yo magkaroon ng diploma, pero aanin mo naman ang diploma guys kung tamad ka. Marami ngayon ang nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagtapos ng kurso, pero oo nga may diploma nga sila, pero ang diploma nandyan pa rin, nakasabit lang sa dingding. Ang nangyari, nandun pa rin sa magulang, nag-asawa, tambay, so nandun pa rin sa magulang. So mas maganda pa rin talaga yung ituon din natin yung ating kaisipan sa pagbe-business guys, sa pagnegosyo. Yes, hindi tinuro sa paaralan, hindi tinuro ng mga teacher, mga guro natin kung paano magnegosyo, hindi tinuro ng ibang tao kung paano magnegosyo. Pero kung ikaw sa sarili mo, kung meron ka skills sa pagnegosyo guys, gawin mo. Huwag ka lang doon mag-focus sa natapos mong kurso, huwag ka lang doon mag-focus sa trabaho mo. Oo, yes, malaki ang sahod mo, enough na sa'yo yung pinag-aralan mo, kasi enough na sa'yo yung trabaho mo, kasi malaki nga yung sahod mo doon. Ang tanong doon is, habang buhay ka ba dyan? Habang buhay mo bang magiging iyo yung trabaho mo, kung sakaling ikaw ay magkasakit na, kung sakaling ikaw ay umabot na ng so pagiging employee guys, hindi siya secure. Maganda nga yung sahod mo, pero in the future naman kasi wala kang kasiguraduhan. So mas mainam pa rin yung empleyado ka ngayon, meron ka ding negosyo, para pagdating ng araw ayaw mo na magiging empleyado, merong negosyo sasalo sa'yo. Kasi hindi naman po tayo guys, hindi tayo bato, hindi tayo bakal, hindi makakasakit. Easy lang na boss natin na palitan tayo anytime. Pag tayo magkasakit, pag tayo hindi na kaya magtrabaho, easy lang tayong palitan ng boss natin. So mas mainam pala na bata ka pa, magtayo ka na sa sarili mong negosyo.